5 tips para mahanap nyo ang inyong happy place. Ang videong ito para sa mga kababayan nating may pinagdadaanan sa buhay. Please lang tapusin nyo itong videong ito para mahanap nyo ang inyong happy place. Kasi alam kong mahirap pag ikaw ang nasa sitwasyon na yan. Pero bago ang lahat, ako nga pala si John Senas, dating OFW na ngayon ay nagnenegosyo na at gumagawa na rin ng content patungkol sa negosyo, buhay-buhay, at saka, basta, anything under the sun. Ito ang kwento. Way back tambay days ko, nung una kong natikman ang pinakamasakit na breakup sa aking buhay. Pero alam kong everything happens for a reason. Pero nung nasa state ako na yun, is sobrang depressed ako sa sitwasyon kong yun. Dumating nga ako sa punto na muntik na akong mag-suicide. Pero to God be the glory, hindi nangyari yung mga bagay na yon. Sobrang dilim ng path na dinadaanan ko. Ay nangyari sa akin na hindi ko ma-explain. Ewan ko ba kung naniniwala kayo sa tadhana, pero parang ganun yung nangyari sa akin. Na-meet ko yung asawa ko at biglang umikot ang aking buhay 360 degrees. Alam mo yung from dark path, umikot yung buhay mo at inalis na ako ni Lord sa path na yun. Alam kong nasa right path na ako. Kailangan kong galingan at tibayan ang aking dibdib na hindi matempt sa mga bagay na yun. Sana makatulong ang 5 tips na to sa problema na iyong dinadaanan. Tip number 1, special place. Alam ko lahat tayo is may special place sa ating buhay. Alam kong pag pumunta ka sa lugar na yon is mawawala yung mga problema mo. Tulad ko dati, pumupunta lang ako sa pier at tumitingin sa sunset. Yun yung pinaka the best place para sa akin. Alam mo yung feeling na palubog na yung araw? Napakaganda ng sunset dito sa amin. Kaya halos everyday or kung hindi man everyday, kung may problema man ako, pumupunta talaga ako sa pier at nanonood ako ng sunset. Ewan ko ba pero may something special sa akin yung sunset. Nawawala yung mga problema ko pag nakakita ako ng sunset. Alam kong may mga special din kayong mga lugar na pinupuntahan mga kabayan. Pumunta lang kayo sa inyong special na lugar at dun, kaya hinihikayat ko kayo, pag may problema kayo mga kabayan, pumunta lang kayo sa inyong special na lugar para maiwasan natin yung mga dapat iwasan. Kasi napakahirap nun kapag hindi kayo nagbawas ng sama ng loob, nakakadepresyon at baka saan pa patungo. Hinihikayat ko kayo mga kabayan na bitawan na ang dapat bitawan. God moves in a mysterious ways. Kaya please lang, huwag niyong sayangin ang inyong mga buhay. Darating ang panahon, iikot at iikot din ang buhay para sa inyo. Hindi parati tayong nasa baba. Okay? Next, tip number 2. Kumain ng paborito niyong pagkain. Ng iba na stress eating, pero alam kong nakakatulong yun para sa ating emosyon, mabawasan lang ang sama ng loob na ating dinadala. Kaya hindi naman halata sa aking katawan na sobrahan sa stress eating. Biro lang. Biro lang. Kasi nung nasa abroad ako, pag naho-homesick ako, nag-order lang ako ng pagkain at kumakain ako ng anumang gusto ko. Para at least ma-divert ang aking attention kahit papano na nasa abroad ako at hindi ko kasama ang aking pamilya. Kaya kinakain ko na lang yung mga lungkot na aking dinadala. Hindi man healthy kung araw-arawin natin, pero at least alam ko at that point of your life is sobrang saya mo kakakain. Tip number 3, alaga mong pets or anak mo. Ako, pag sobrang stress na ako sa buhay ko, nag-i-spend lang ako ng valuable time sa aking mga anak. Or kung wala mang kayong anak, mag-spend time kayo sa inyong mga alagang hayop. Mapaaso man yan, o pusa, o kahit ano pa man yan,
mag-spend time lang kayo sa inyong mga alaga. Kasi nung tambay days ko, nung sobrang depressed pa ako, may alaga akong aso. So nag-spend time lang ako sa aso ko, inihimas ko siya, naglalakad kami. Alam mo yung feeling na yon? Sobrang napakasaya ng feeling na yon. Parang wala kang problema sa buhay mo, parang bumalik ka sa pagkabata mo. Alam mo yung naglalaro ka sa aso mo, sobrang saya mo. At saka, nakapag-exercise ka pa. Okay? Pero ngayon, may anak na ako, nag-i-spend time lang ako sa anak ko. Kasi makita ko lang silang ngumiti, mahag ko lang sila. Alam mo yun, sobrang sarap sa pakiramdam. Yun yung stress reliever ko ngayon. Mga kabayan, na sobrang stress, please lang, spend time sa inyong mga anak, or kung wala man kayong anak, spend time sa mga alaga nyong hayop. Kasi ibang saya ang dulot nila. Kasi ibang saya ang pinaparamdam nila sa atin pagkasama natin sila. Okay? Tip number 4. Kasunduan kay partner. Dapat may kasunduan kayo sa inyong asawa or sa inyong mga partner kasi pag wala kayong kasunduan, pag dumating kayo sa point na nag-aaway na kayo ng inyong mga partner at wala kayong pinagkasunduan, sure ball, World War III yan mga kabayan. At worst pa niyan, baka magkahiwalay pa kayo. Dapat gumawa tayo ng kasunduan sa ating asawa or sa ating partner na bago kayo mag-away, at least may isa sa inyo na magbababa ng pride. Kasi pag hindi binaba yung pride, for sure, walang mangyayaring maganda. Puro away lang yan. Kasi yung pride na yan, isa yan sa makakasira sa inyong buhay. So kayo mga kabayan, dapat kung nasa relationship man kayo ngayon, sabihin nyo na sa partner nyo, dapat may gawin kayong kasunduan na something na special sa inyo or kung hindi man special, dapat something na pinagkakasunduan nyo. Parang common grounds kumbaga. Kasi mahirap na pag nasa emosyon na kayo ng pag-aaway at wala kayong common grounds. Alam mo yun, wala kayong rules. Mahirap yun kabayan. So, kausapin nyo na yung mga partner nyo, mga asawa nyo, na kung sino man yung pinakagalit sa inyong dalawa is ibaba na ang inyong pride. Kasi pag hindi binabayan, wala, masisira ang buhay nyo. Tip number 5, direct line kay Lord. Kung ikaw yung taong hindi masyado nagsisimba, mahirap yung hindi ka naniniwala kay Lord. Alam ko may iba sa atin dito na hindi naniniwala sa Kanya, pero God exists po mga kabayan. Para sa akin yun, in my own opinion, God exists. So wag na kayong magmatigas ang inyong puso at isipan mga kabayan kasi po God exists. Tunay po na may Diyos. Okay? So dapat may direct line kayo mga kabayan. Kasi for sure, kung ikaw yung nasa state ng problema na sobrang bigat na ng iyong dinadala na problema or pinapasa na problema, kung may direct line ka kay Lord, for sure, iiyak mo lang yan kay Lord. At the next day, kung hindi man mawala lahat ng sama ng loob mo, malay mo sa next day or the next day, mawala na yung problema mo. Kasi naniniwala ako na lahat tayo dito may season na pinagdadaanan. May season of happiness, may season of sorrow. Alam mo yun, may season of abundance. Parang ganun, umiikot po yung buhay. Life is constant, hindi po stagnant. Kaya mga kabayan, dapat kayo magkaroon ng direct line kay Lord para hindi kayo makagawa ng mga bad decisions. Kasi hindi kayo mag-i-stay dyan habang buhay kabayan. Iikot at iikot ang mundo. At for sure, pagkatapos nyo mapagdaanan yung mga bagay na yan, alam kong lalabas kayo sa problemang yan na more stronger, na more palaban sa buhay. Kasi naniniwala ako na there is a good karma.
Kaya ang kalaban lang natin dito ay ang ating emosyon. At huwag tayong magpadala sa tukso ni Satanas. Kasi pag nalulung ka dyan sa mga masasamang bagay na yan, is napakahirap ng alisan niya. Kaya samahan niyo ako mga kabayan, dun patungo sa Promised Land. Kung ikaw man ay nasa hardest days of your life, please lang mga kabayan, tibayan niyo ang inyong mga dibdib kasi matatapos at matatapos yung problemang iyan. Huwag kayong mag-isip ng masama at dapat niyong labanan ang mga problemang iyan. Have faith kay Lord na tatanggalin niya ang lahat ng mga problemang iyan. Tomorrow will be a better life for you mga kabayan. Better life for the rest of your life. Kaya please like and share this video para umabot naman sa mga kababayan nating may pinagdadaanan sa buhay para mahanap nila ang kanilang happy place. Alright! Hanggang dito na muna ako mga kabayan. Don't forget to take your happy pill and always choose to be happy. Alright? See you! And God bless!